I-discuss ko lang naman hanggang dito sa about share capital. Itong mga journal entries for next for next discussion kasi gusto ko munang pag-aralan ninyo sa reference book yung mga examples, no? Before we discuss it again for next video discussion. Okay, so dito na tayo ulit sa share capital. So ilang beses ko na ba binabanggit yung tungkol sa share capital, also known as capital stock. So ito yung mga binibenta o yung dinidispose o yung ini-issue, okay, ng corporation to raise capital para sa kanilang puhunan, di ba? So share capital is also known as capital stock. Now, it is the amount fixed o yung pinapakita sa articles of incorporation na pwedeng i-subscribe. Alam niyo na kung ano yung subscribe, di ba? Pwedeng bilhin ng hulugan. And paid in or secured to be paid in by the shareholders. Para bang sinisecure na nila, ako bibili niyan. Of a corporation either in. So, pwedeng in money, property, or services. Naalala ninyo sa partnership, di ba ganyan din? A partner may contribute money, property, or services. Yung services natin, yung ating industrial partner, di ba? So, pwede rin yan sa corporation. In exchange for the share capital. Now, the share capital is divided into shares evidenced by a share certificate, also known as stock certificate. At itong stock certificate ang magiging proof or evidence ng ownership sa corporation. Now, itong legal capital, later ko na to i-discuss kasi mas maiintindihan nyo ito pag nandun na tayo sa chapter 9. Okay? Anyway, kasi ang ang statement of financial position, di ba? Meron 3 sections, yung assets, liabilities, and capital. Di ba? Yung capital, pinapangalan natin ito depende sa form of business organization. So kapag ka sole proprietorship, ang tawag natin doon sa capital section ay owner's equity. Pag partnership, partner's equity. Okay? Pag corporation, ang tawag natin doon ay shareholders' equity. Nasa chapter 9 kasi yung complete example ng presentation ng financial statements. So, nandoon. So, mas maipapaliwanag ko sa inyo kung alin doon ang legal capital kung nakikita ninyo yung statement of financial position, yung tinatawag na natin balance sheet. Okay? Yan. Kasi sa corporation, pagdating sa capital section, may mga subdivisions pa yon. Okay? So, 2 major sections niyan eh. Yung tinatawag na contributed capital or paid-in capital at meron din tinatawag na retained earnings section. Okay, so mahirap yung pa-jump tayo. So, later on ko na ito i-discuss para mas madali sa chapter 9. Yan. So, ano nga ba ulit yung ating mga definitions na naman? Binanggit ko na to kanina, yung authorized share capital, di ba? So, may formula din ito para makuha niyo yung authorized shares. Authorized share capital. Ang tanong ay capital. Okay? So, ang formula niya is kung magkano. Kasi pag authorized shares lang, ilan? Okay? So, ang formula natin dyan ay authorized shares multiplied by yung tinatawag natin selling price. Pero we don't use the word selling price, we use the word issuance price. Ngayon, pagdating sa issuance price, meron tayong tinatawag na nominal value na kasama doon sa share capital. Okay? Explain ko yung nominal value kasi yan ata ang susunod na topic na. Basta yan ang formula niya. Yan. Take note of this next paragraph. A corporation cannot issue shares more than the authorized shares. Kasi nga authorized eh. Di ba yan yung maximum number of shares a corporation may issue at saka nakalagay ito sa kontrata. Ayan o.
Maximum number of shares stated in the contract. However, pero may however Paano kung kailangan pa ng corporation na magdagdag pa ng investment or capital? So, nabenta na lahat ng shares. So, kailangan pa nila, ayaw nilang umutang sa bangko. So, they can decide, the board of directors may decide to increase. So, pwede nilang dagdagan yung authorized shares. Pero, kailangan nilang i-amend o make changes doon sa kanilang kontrata kasi nga magdadagdag sila. So, pwede. Okay? So, yan. So, ito na tayo sa classes. No? Dalawang klase yan. Ordinary share capital, also previously known as common stock, and the preference share capital, previously known as the preferred stock. So, kung may mga mababasa kayong mga lumang libro, okay, na ginagamit pa yung common stock, preferred stock, so ito na yung mga bago nilang pangalan. Ngayon, dalawang klase ang pwedeng ma-issue ng corporation o pwedeng mabenta ng corporation, ordinary tsaka preference. Pwede bang isa lang? The answer is yes. Pero pag isa lang, automatic, ito ay ordinary share capital. So yan ang ibig sabihin ng second sentence. When a single class of share capital is issued, it is an ordinary share capital. So in other words, hindi po pwede na ang corporation ay mag-i-issue lang ng preference. Okay? So pwedeng dalawa, ordinary and preference, pwede rin isa lang, pero ito ay ordinary. Okay, so what's the difference between the two? Yung preference share capital, the word itself, okay, preference, meron siyang mga priority. Na entitles the holder to enjoy priority. Saan? Pag nag-distribute ng dividends, ano ulit yung dividends? Okay? Ito yung profit sharing. Pero sabi ko nga, depende pa ito kung kailan i-distribute based on the decision of the board of directors. Hindi siya automatic na dinidistribute agad. Okay? Yan. Asan pa sila may priority? Okay, distribution of assets upon corporate liquidation. So, di ba, magli-liquidate na. So, same din naman sa partnership, di ba? Pagkatapos bayaran yung mga outside creditors, so payment to the owners na. So, ibabalik na yung kanilang capital share. Okay? So, priority munang mabayaran yung mga owners ng preference share capital o yung mga bumili ng preference share capital. So, yung definition ng dividends, ito yung corporate profits that will be distributed to the shareholders. Now, what about the ordinary share capital? Saan sila ano yung mga entitlement nila? So, holder to an equal or pro-rata division of profits without any preference or advantage over any class of shares. Ibig sabihin, kung puro ordinary lang naman ang in-issue ng corporation, edi sa kanila lahat, 'di ba? Yung yung dividends, okay, pag namigay ng dividends, sila lang ang maghahati kasi wala naman preference. Okay. So, ano ibig sabihin ng pro rata? Pro rata ibig sabihin depende sa hawak mo na number of shares. So, for example, nag-declare ng dividends ang board of directors, 10 pesos per share. Yan. Ang hawak ko, pro rata ang hawak ko ay 100 shares. So magkano makukuha kong dividend? It will be 100 shares times 10 pesos. Yun ang aking matatanggap na dividends. Yun ang ibig sabihin ng pro rata. Okay? Then itong apat na to, ito yung mga rights and privileges of the shareholder. So kapag ka-shareholder ka, number 1, karapatan mo tumanggap ng profit distribution. So ito na nga yung dividends, yung tinatawag na dividends. Yan. Okay.
Tapos karapatan, okay, pag nag-liquidate na, di ba, kailangan ibalik yung kanilang share capital, distribution of assets, referring ito sa cash, di ba, sa cash. To vote, di ba, ang shareholder ang bumoboto sa board of directors. O kaya naman, kung meron silang pinagmimitingan na kailangan ng boto nila, yan, karapatan nilang bumoto. And number 4, to maintain one's ownership interest in the corporation through the purchase of additional shares when a new share capital is issued. This is simply known as the preemptive right or stock right. So ano ibig sabihin nito? Una, balikan natin ito. Yan. Hindi ba pwedeng magdagdag o increasean yung authorized shares? Di ba? Pagka nag-decide ang board of directors. Dito nag-a-apply yan. So, halimbawa, example tayo ulit. Yan. Yung sa authorized shares, authorized, at saka na-issue na rin, naubos na lahat eh, authorized and issued shares. Ibig sabihin, lahat ng authorized, na-issue na. Let's say, 10,000 shares. Yan. Ngayon, si Mr. A ay holder the holder of, let's say, 10%. Ay, 10% shares. So, pag ilang shares yung hawak niya? So, 10,000 shares yan, times 10% ay, we're talking about shares dito ha, 1,000 shares. So, yan ang hawak ni Mr. A. Ngayon, the board of directors, they decided to increase. So, nag-increase sila. The authorized shares by 5,000 shares. Yan. So, therefore, total authorized shares will now be how many shares? 15,000 shares. Yan. So, the board of directors increased the authorized shares by 5,000. So, di ba dati 10,000? So, ang bagong total authorized shares ay 15,000 shares. So, nasaan doon yung preemptive right? Dito sa additional 5,000 shares, so, syempre, ibebenta ito ulit, di ba? Yan. Bago siya ibenta sa iba, i-offer muna kay Mr. A. Okay? So, halimbawa, sabi ni Mr. A, paano yan? Kung 10% yung akin dyan, dapat, ang shares na hawak niya, hindi 1,000. Dapat, sa bagong authorized, ang hawak niya dapat ay 1,500 shares. Okay? So, to maintain the 10% of Mr. A, okay, kailangan offer muna sa kanya. Yan. I-offer muna kay Mr. A yung 5,000 shares. Bilhin niya, okay, Mr. A, so he has to buy additional 500 shares, di ba? Kasi, para yung 10% of 15,000 is 1,500 shares para ma-maintain ni Mr. A yung 10% niya. So, yun ang tinatawag natin preemptive right ni Mr. A. Karapatan ko munang ma-maintain ko yung aking percentage ownership. Kung hindi bibili si Mr. A, hindi na sa kanya yung 10%.
di ba? So yan yung karapatan niya, preemptive right niya. So before it can be offered to others, okay? Sa kanya muna para ma-maintain niya yung 10%. Nagets niyo ba yung example ko, class? Naintindihan yung preemptive right, class? Okay naman. Anyway, kung may questions, don't hesitate. Doon na lang sa GC natin para magtuloy-tuloy na tayo. Yan. So, ano pa ba? Ito, special features. Dito na tayo sa sinabi ko kaninang nominal value. Now, yung preference at saka ordinary may be issued. Ito yung mga special features nila. At par value, without par but with stated value, or no par and no stated value. So, paano natin malalaman na yung share capital, pag sinabi kong share capital, pwedeng ordinary or preference. Paano natin malalaman kung yung share capital ay may par value? Pag may nakita tayong nominal value, halimbawa 10 pesos or 100 pesos, na makikita sa stock certificate at saka doon sa articles, yung kontrata, so yung value na yan, ang tawag dyan, par value. Pero kung yung value, okay, ay makikita lang sa articles, pero wala sa stock certificate, ang tawag natin dyan ay stated value. Okay? Pero kung yung share capital ay walang makikitang nominal value sa kontrata, sa articles, at saka sa stock certificate, ang tawag sa share capital na yan ay no par and no stated value. Okay? So, ano ba ibig sabihin nun? Yung sa par value at stated value, parang yan ang pinaka-minimum selling price nila. Okay? So, pwede silang ibenta ng mas mataas sa par value or mas mataas sa stated value. Pero hindi pwedeng mas mababa kasi it is no longer allowed. Ang tawag natin doon, discount. It's no longer allowed. Okay? Under the corporation code, pag daw ang share capital ay walang par value, hindi siya pwedeng ibenta ng mas mababa sa 5 pesos kung walang par value. Okay? O, yun. Now, dito sa preference share capital, meron tayong 6 different classes of preference shares. 6 yan. So, ganun din, it's useless na explain ko ito kasi dapat naiintindihan nyo na muna yung dividends. Nasa chapter 9 yon. So, pagdating natin sa chapter 9, ibig sabihin lang nito, paano natin malalaman magkano ang matatanggap na dividends ng mga preference shares. Now, yung magkano, depende yun. Anong klase ba yung preference niya? Ito ba'y cumulative, non-cumulative, participating, o non-participating? Itong 1 to 4. Okay? So, babalikan natin itong mga definitions na to pag nandun na tayo sa computation ng dividends sa chapter 9. Okay? Itong naman 5 and 6 sa chapter 10. Okay? So, babalikan natin itong 6 na to pag nandoon na tayo sa mismong topic. So, dito na tayo sa ordinary share capital. Okay? Ang tawag din dito ay residual ownership equity. So, what do you mean by residual? Yung natira. Diba? Kung ano yung natira. Now, the holders of this class, yung mga bumili nito, carry the greatest risk. Ito ay kung may kasamang preference share. Kasi di ba pag may preference share, priority ang preference share. Tama? Yan. Halimbawa, nag-issue yung corporation ng 2, ordinary at preference. O, di ba may priority ang preference bago ang ordinary, yun ang risk. Ito yung tinatawag na greatest risk. Ano yun? Okay. So anyway, bago ako magbigay ng example ng risk, tuloy na muna natin yung however. May however kasi. They ordinarily share in the earnings. Earnings yung sinasabi ko sa inyong profit sharing na dividends. To the greatest extent if the corporation is successful. So ganito yon. Halimbawa, nag-declare ng dividends yung corporation ng 100,000 pesos. Nung kinompute yung para sa preference, kasi sila yung priority. Nung kinompute,
sakto lang yung buong 100,000 para sa preference. So in short, walang matatanggap na dividends yung mga holders ng ordinary share capital. So yung isa sa mga risk. Okay? Pero yung however, ano yung however? Paano kung malaki ang dineclare na dividends? So let's say 500,000 ang dineclare. Na-compute yung preference, sila kasi ang priority. So, ang mabibigay na compute sa kanila ay 100,000. So, yung sobrang 400,000, yun na yung para sa ordinary share capital. So, yun ang ibig sabihin nung however. Okay? If the corporation is successful at kung malaki ang dineclare na dividends. So, that is an example ng risk. Okay? So, yan. Tapos, isa pa yung right to vote. Now, normally kasi, kapag kayo mga preference shareholders ay regular na tumatanggap ng dividends, yung right to vote, binibigay na lang sa mga ordinary shareholders. Okay? So, yan. Now, dito na tayo sa recording ng transaction. So, sabi ko nga, I will stop here. Anyway, may mga na-explain naman ako sa inyong mga computations na. Na yung sesend ko na yung mga additional notes. May kasama doon sa additional notes na na mga computations. Okay. May mga discussion pa kasi tayo about subscription. Gusto ko kasi pag-aralan niyo muna yung difference nitong dalawa. Yan. Yan. Dalawang klase. Kasi, ito dito. Saan na ba yun? Ito, ibang topic na dapat to. Yan. Pagdating sa transaction ng authorized, kasi bago sila magbenta, di ba authorized muna. Yan. Bago sila mag-issue o magbenta ng mga shares, yung corporation kailangan meron munang authorization. Kailangan alam muna ilan ba yung maximum number of shares na ibebenta o yung i-dispose o yung ibebenta nga. Dalawang methods yan, yung tinatawag na memorandum entry method and journal entry method. Okay? So, memorandum, hindi na to bago sa inyo kasi na-discuss na ito, naalala nyo sa partnership kung paano i-record yung industrial partner. Diba? Wala siyang contribution kung hindi yung kanyang special skills. Okay? Yung kanyang industry. So, wala tayong value or amount na nilalagay sa debit and credit ng journal. Kasi journal entry din yan eh. Dire-record nyo yan sa journal. Okay? Pero, dahil memorandum entry nga, walang amount sa debit credit. So, ganun din dito sa authorization. Tawag dito authorization. Using the memorandum entry method. Okay? Now, pag ang method naman ay journal entry method, meron tayong debit at credit. Itong sa baba, dapat credit yan. Dapat dito yan. Teka nga. Yun. Ayan. Debit, credit. So, magkano ilalagay nyo rito sa debit credit? Itong mga XXX. It's the total amount recorded. The total amount recorded is computed by multiplying. Ito yung formula na binigay ko. Authorized shares by the par, kung meron given na par, or stated value of the share capital. Okay? Now, itong method na to, journal entry method, hindi pwedeng gamitin kapag ang share capital ay no par and no stated value. Okay? Cannot be used. Nakalagay yun. Cannot be used. So, pagka ang share capital ay walang par, no stated value, memorandum entry method lang ang pwedeng gamitin. Okay? So, yan. So, ito, the memorandum entry method enjoys popularity. Mas sikat daw si memorandum entry method. Halimbawa, hindi given sa problem kung anong method ang gagamitin. Automatic ang gagamitin nyo ay yung memorandum entry method if it is not given. So, dito naman, comparison.
So, halimbawa, ito yung example. 10,000 shares, 10% preference share capital. Ito yung authorized. 10,000 share preference. May par value na 10 pesos. Ano tong 10%? Okay? Itong 10%, ito yung special feature ng preference. Ang tawag dyan, dividend rate. Yan yung para malaman kung magkano ang dividend na matatanggap ni preference. So, minumultiply yung 10% na yan sa shares issued, hindi sa authorized. Iba yung authorized, iba yung issued, ha? Yan. Okay, yan. Tapos, meron din 200,000 shares, authorized na ordinary naman with a par value of 1 peso per share. May nag-question, mamakala ko ba hindi po pwedeng less than 5 pesos? Hindi pwedeng less than 5 pesos kung yung share capital ay walang par value. Meron naman par value na 1 peso. So, pwede. Okay? So, yan. So, anong entry? Pag memorandum entry, remember, this is authorization, ha? Ayan. Yan. Authorization yan. Napakita na rin pati posting. Okay. March 1. So, ito yung authorization March 1. Ayun, March 1. So, using the memorandum entry method, authorized to issue, ilan sa preference? 10,000 shares of 10% preference share. Yung parang inulit nyo lang. With a par value of 10 pesos per share. Tapos, ganun din sa ordinary. Another entry, authorized to issue 200,000 shares of ordinary share capital with a par value of, kalimutan, 1 peso per share. Yan. Okay. Ngayon, pag journal entry method ang ginamit, may debit at credit tayo. So, anong debit? Unissued. Kasi wala pa naman nabebenta. So, debit, unissued preference share capital. Credit, authorized preference share capital. So, paano nakuha yung 100,000? Ito yung authorized shares. Ilan nga ba yun? Yan. Times, magkano isa? 10 pesos. Yan. Diyan nakuha yung 100,000. Tapos yung pangalawang entry, okay, yan. Ito naman yung para sa ordinary share. So, debit, unissued ordinary share capital, 200,000, credit, authorized. Yan. Computation naman niya ay yung shares na 200,000 times magkano isa? 1 peso. Kaya, 200,000 ang ating debit at credit. Okay? So, ito na. Popost nyo lang naman sa ledger. Itong T account, diba? That is the skeleton representing the skeletal ledger natin, yung T account. Skeleton niya. So, yung left side is the debit, the right side is the credit. Okay? So, susunod na yung issue 1. So, ito na yung next topic natin. Sa susunod natin, video discussion. Okay? Kasi, sa susunod na video discussion natin, meron muna akong isa sample na exercise comparing the memorandum entry method and the journal entry method. Okay? Pagkatapos ng subscription naman. Okay. Tapos nun, tatlo kasi yung topics dyan So, ito yung natapos na natin, yung introduction about corporation. Susunod na topic ng chapter 8 ay subscription. Pagkatapos yung default. Okay, yung subscription default. Yan yung last topic ng yung delinquent subscription. Bago tayo mag-chapter 9. Medyo mahaba din yung chapter 9, yung dividends. Yung chapter 10 naman, medyo konti na lang. Pero yung chapter 9, medyo mahaba yung dividends. Okay? So, yan. Ibibigay ko yung additional notes para mabigay ko sa inyo yung mga ibang definitions. Tsaka parang review na rin nung na-discuss natin for today. Okay.
Kasi kanina ito authorization. Ito naman, issuance naman. Okay. So, stop sharing ko na ha.